Talambuhay bilang 21. Panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Mula Manila Hotel na nasa Maynila sa bandang Intramuros, inutusan si Maning ng isang opisyal ng Hapon. Doon nagtatrabaho si Maning, ang aking tatay, sa Manila Hotel. Isa siyang makinista na gumagawa ng mga karayom. Binigyan siya ng mga passes na iaabot niya sa mga sentry o sentinel na kanyang mga madadaanan. At naglakbay nga siya papuntang Baguio. Pero paputol-putol. Ibig sabihin, hindi siya diretsong nakapagbiyahe sa Baguio dahil bababa siya, sasakay ng ibang sasakyan. May kareta, may karitela, may sasakyan ng mga Hapon, at nakaraos naman siya. Nakarating siya ng Baguio at pinuntahan niya ang mga garrison na kailangan niyang ibigay ang mga balita o patalastas o lahat ng ipinadala ng nasabing opisyal na Hapon. At siya ay pauwi na. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang isang babae sa tuktok ng isang bulubundukin na malapit sa ipodromo, dating karerahan. Matapos yun, gumugulo nga yung mga kamote at hinabol ng nasabing babae ito hanggang sa paanan ng bulubundukin. Hinabol ito ni Maning, ang aking tatay. Tinulungan niya ang nasabing babae. Si Cordia, ang nanay ko. Mga edad 20 mahigit ang tatay ko, ang nanay ko naman mga magdi-19 anyos ng mga panahong yaon. At tinulungan ni Maning na buhatin ang mga kamote. Nakasako na. Nagpasalamat si Cordia sa kanya at tinanong kung saan siya nanunuluyan sa Baguio. Sinabi niya na magpapaumaga na lamang siya sa sasakyan ng mga Hapon dahil paluwas din siya ng Maynila. At nagbili ng isa't isa na magkikita sila sa isang takdang araw sa Quiapo. At sinabi ni Maning na siya ay taga Singalong, Manila. Mayroon pang mga pangyayari ng mga panahong iyon na hindi ko na malinaw na naitanong sa tatay ko na nagkwento nito. At nakauwi ngang matiwasay si Maning. Halos mga 1 buwan may dumating sa kanyang, sa panahon natin, telegrama. Pero yon ay padala rin ng mga kababayan natin na paluwas ng Maynila. At sinabi sa nasabing sulat na darating si Cordia sa Quiapo ng mga ganong araw. At nagkita nga sila. Sa madaling salita, nagkaroon ng relasyon si Maning at si Cordia. At mga taong 1945, nabuo ang ate ko. Ang aming panganay, si Ason. Si Maning, meron din siyang anak sa pagkabinata na hindi ko na nakita.
At nagdalang tao nga ang nanay ko at noong taong Abril 27, 1946, ikinasal ang nanay ko at tatay ko sa ospital dahil hindi pumayag si Maning na ilabas si Ason na bastarda. So, noong mga panahon na yon, tinanong ko ang tatay ko, "Tay, iba ang birthday ni Ason, April 27, 1946. Bakit ganun din ang kasal mo?" Sabi niya, "Kasi kinasal kami sa hospital ng pare. Nagtawag ako ng pare sa Espiritu Santo na nasa Tayuman at ikinasal naman niya kami sa loob ng hospital. Kaya ipinanganak si Ason na legitimate. Yung pangalan ng tatay ko, illegitimate. Hindi ko na alam kung nasa na ngayon yun kasi hindi ko nga yun nakita, hindi hinayaan ng mga ate ko na makilala namin ito. Nagsimula lahat lamang sa kamote, sulat, pagkikita, at nabuo ang isang pag-ibigan ng aking mga magulang. Minsan nga, ang pag-ibig ay nasa tabi-tabi lang. Hindi natin matukoy. Pag naglaro ang Diyosa ng pag-ibig at ang Diyos ng pag-ibig, hindi tayo makakatanggiid yan. Sa katunayan, napakarami kong istorya na pwede kong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa romansa o pag-ibigan. Hanggang sa muli.